So atin pong itutuloy ang pag-aaral, nawa ay makasama pa rin po kayong lahat. Magandang gabi, Sister Gertrudes, yan, buhat sa Santa Rosa, Laguna. At syempre, naandyan si Pastor Nanding, si Pastor Claude. Sige tayo, bago po tayo magsimula, samahan ninyo ako sa pananalangin. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli, Ama, sa gabi pong ito, sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral. Salamat sa dakilang panahon na ipinagkaloob mo sa amin upang kami makapagpatuloy sa pag-aaral na ito. Nawa, Panginoon, na ipatuloy kami magkaroon ng naisin na matuto at maunawaan namin ang lesson na ito, Panginoon. Ang iyong mga salita, Ama, ang patuloy na magbigay sa amin ng interes at pagkaunawa upang patuloy kaming kumapit sa iyo, Ama, at maipamuhay namin ang mga bagay na ito. Samahan mo kami at gabayan, Panginoon, sa pag-aaral sa gabing ito at ikaw ay aming maparangalan. Salamat po, ito po ipanalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so nandun nga po tayo sa chapter 41 pa rin at ang ating talata sa gabing ito ay verses 21 to 24. Yan ang ating tatalakayin sa gabing ito. So, nakalipas na araw, ating natalakay yung verse, yung hanggang ano natin, ano? Yan. Natalakay natin nung nakaraan yung 14 to 20. At yun nga pong 14 to 20 na yan ay sumakop doon sa mga gagawin pa rin ng Diyos sa bayan ng, doon sa tao, doon sa Israel pa rin. Basically, sumasakop. At sinabi na doon na, Israel, huwag kang matakot dahil kasama mo ako, hindi kita iiwanan. So, yun ang ano. At ito'y ginawa ng Panginoong Diyos ang paalala na to sa bayan ng Israel, particularly sa Juda, upang iangat ang kaniyang damdamin. Kasi kagaya ng mga nangyayari doon sa paligid sa ibang bansa, ang lahat ng bansa sa panahon ay natatakot sa pagdating noong isinugo ng Diyos na sinasabing si Haring Siro. No? Ngayon, dahilan sa takot na nararamdaman ng mga tao sa paligid ng mga hintil, parang inaruga o sinuyo ng Diyos ang Israel. Ikaw, Israel, hindi ka dapat matakot dahil ikaw ay aking pinili. Mahal kita, malapit ka sa akin. Ang sabi niya dito, gaano ka man kaliit, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Parang sinasabi ng Panginoong Diyos dito na ang trato ko sa iyo, ang pagmamahal ko sa iyo, Israel, ay hindi kagaya ng pag-iintindi ko dito sa mga tao na nakakaramdam ng pagkatakot. Ngayon, kung ikukumpara natin, bakit nakakaramdam ng pagkatakot itong mga hintil o yung mga tao sa mga ibang bansa? Simple lang isang dahilan na nakikita natin dito, dahil sila ay walang tunay na Diyos na sinasamba. Ang kanilang Diyos ay yung mga ribulto, yung mga Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay ng tao. So walang kapangyarihan, kaya wala silang mapagkunan ng lakas, wala silang mapagkunan ng karunungan. Bagamat sinasabi nila na sila nagtitiwala sa Diyos nila, ay alam naman natin na yung Diyos nila na yon, wala namang maibibigay na motivation or inspirasyon sa kanila. Walang maibibigay na anumang encouragement. Magandang gabi, Sir Irene. Salamat at naandyan ka na. Well, walang maibibigay na lakas o pangako sa kanila ang kanilang sinasambang Diyos. Hindi kagaya ni Yahweh na ito at nakasulat na binibigyan niya ng pangako ang mga Israelita na huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. At hanggang doon sa verse 20 ay tinalakay niya doon kung ano ang gagawin ni Yahweh o ng Diyos natin sa mga Israelita. Kung ano yung pangako ni Yahweh sa mga Israelita noong panahon na yon, yun pa rin ang pangako niya sa atin sa kasalukuyang panahon. Okay, magandang gabi. Naandyan si Carla. Salamat. At kung nasaan ka mang lugar, Carla, magandang gabi sa pagsama sa ating pag-aaral. Okay, so talakayin natin ngayon yung verse 21. Sabi dito, walang kabuluhang mga Diyos-Diyosan. Yun ang titulo dito sa Magandang Balita Biblia. By the way, papaalala ko lang po mga kapatid, dito sa binabasa nating Bible na Magandang Balita Biblia, yung mga title pong nakalagay dito, ito ay sariling gawa nung nag-translate ng MBB. Sa ibang salin ng Bible, wala pong ganitong mga titulo. Kaya nga lumalabas na parang may semi-commentary itong Magandang Balita Biblia. Po, ayan. Okay, sabi sa verse 21, ganito ang sabi ni Yahweh, ang hari ni Jacob.
kayo ay lumapit mga Diyos-Diyosan, ang panig ninyo ay ipaglaban. Lumapit kayo at inyong hulaan ang mga mangyayari sa kinabukasan. Ipaliwanag ninyo sa harap ng hukuman upang pagtuunan ng aming isipan ang mga pangyayari sa kahapong nagdaan. Maniniwala kaming kayo nga ay Diyos kapag ang hinaharap inyong mahulaan. Kayo'y magpakita ng anumang gawang mabuti o kahit masama, nang kami masindak o kaya'y manghina. Kayo at ang inyong gaway walang kabuluhan. Ang sumasamba sa inyo ay kasuklam-suklam. Ayan, magandang gabi kay Tess at syempre kay Sir Daniel at syempre kay Carla uli. Okay, salamat Sir Daniel sa pagsama uli sa pag-aaral natin. Namimiss ko talaga kayo, ano? Ayan, kailan kaya tayo uli magkikita-kita. At si Nanay Mercy, nandito rin. Okay, so, sa mga talatang ito, nandito ang aking kumare, si Ate Pe. Salamat Ate Pe sa iyong pagsama. Kung yung hindi ka naman busy ay manatili ka sa ating pag-aaral. Tinatalakay po natin ngayong gabi ang Isaiah chapter 41 verses 21 to 24. Okay, sa mga talatang ito, actually isang tema yung verses 21 to 29. Lahat po ay nakatumutukoy, nakasentro sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So alam nating lahat yung mga Diyos-Diyosan, false God, ito yung mga ribulto, mga imahe na nilikha ng kamay ng tao, tapos ay hinugisan, nilagyan ng tenga, nilagyan ng ilong, ano ba bang mga inilagay? Yung mga parts ng katawan, tapos idinikit sa dingding, tapos ating sinasamba. Meron pang ibang sitwasyon sa panahon natin ngayon. Alam mo yung kalendaryo na may iba't ibang picture ng dinidiyos nila, ni Maria, ng kung sino-sino pa. Ilalagay sa dingding, papabalatan, ilalagay sa frame, tapos lalagyan ng bulaklak at gagawin na nilang Diyos. So yun po yung nire-represent na tinatawag nating mga Diyos-Diyosan. Literal na Diyos-Diyosan. Pero gusto ko pong ipaunawa sa ating lahat na sa ating kapanahunan, hindi lang itong mga imahe o ribulto na ito ang tinatawag nating Diyos-Diyosan. Meron pong isang uri ng Diyos-Diyosan na hindi natin nakikita. Hindi nilikha ng kamay ng tao. Ito yung mismong sarili natin. Yung ating super na paghanga sa ating sarili, yung mga maling focus or commitment natin sa ating mga ginagawa, dinidiyos na natin. Halimbawa, masyado tayong nakatingin sa pera na ating kinikita. Nakasyado tayong nakatingin sa ating trabaho, sa career, sa tagumpay. Yan ay kinukonsider na rin natin ng mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, masyado tayong mahal natin ang ating asawa. At sabi doon, parang yung sabi sa kanta na sinasamba kita. So parang mali na yung ganoon, ano? Na wala na tayong ibang iniintindi kung hindi yung mga tao na malapit sa atin o minamahal natin. So consider pa rin na Diyos-Diyosan. Ayan, magandang gabi si Sir Jane. Salamat at napasama ko ulit sa ating pag-aaral. Okay. Actually, si Ate Pe at si Sister Jane ay magkapit-bahay dati yan, dyan sa Imperial, no? Okay, so, sa mga talatang ito, yung verses 21 to 24 na ating tinatalakay, dito'y hinahamon ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng paghula sa hinaharap. Makita natin, dinidare ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na Diyos, ipakita mo nga kung anong kakayahan mo. Talaga bang Diyos ka? Ayan. So, parang gano'n. Parang sinabi ko nga, sige nga, kung talagang marunong kayong kumanta, sige nga, kumanta kayo ngayon. Para kasi kasama ko dito yung music team, no? Yung mga magagaling nating singers dito sa Touching Lives. So, ayan. Okay, bukas, papakantahin natin sila ulit. Okay. Inilalantad niya ang kanilang kawalan ng kakayahan. Gustong ipakita ni Yahweh sa mga makakabasa nito o doon sa mga Israelita na o doon sa ibang tao na yang sinasamba ninyong Diyos-Diyosan, inaari ninyong Diyos at makapangyarihan sa totoo lang ay wala namang kakayahan, wala namang kapangyarihan. Inilalantad niya ang kanilang kawalan ng kakayahan na gawin ang alinman sa mga bagay na kayang gawin ng Diyos.
Itinatampok dito ang kawalan ng lakas ng mga Diyos-Diyosan kumpara sa makapangyarihang kakayahan ng tunay na Diyos. Siguro sa pagkakataong ito napupuno na si Yahweh dahil siya ang sinasamba. Dapat siya ang sambahin, subalit hindi siya ang sinasamba ng mga tao. Ayan, kaya siya ay naiinis na sa mga taong ito. So ito pong mga binabanggit kong salita, walang binabanggit dito literal sa Bible. Ano po? Pero makikita natin sa tema ng sinasabi ni Yahweh na ipakita ninyo kung ano ang inyong kakayahan para mapatunayan ninyo na kayo ay tunay na Diyos. Ayan. Inihambing niya ang katahimikan at kawalan ng pagkilos ng mga Diyos-Diyosan sa kanyang sariling mga aksyon na binibigyang diin ang kanyang natatanging kakayahan na magdulot ng pagbabago sa kasaysayan. Inaari nilang Diyos pero wala namang kakayahan, wala namang magagawa. Upang mas maunawaan natin ang kahalagahan ng mga talatang ito at bakit nangyari ang mga pagkumparang ito, mahalaga na pag-usapan ang konteksto ng mga talatang ito. Sa panahon ni Isaias, ang Israel ay nahaharap sa isang krisis ng pananampalataya. Maraming taong tumatalikod sa pananampalataya sa Diyos. Bumaling sila sa idolatry o ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga hari at mga saserdote o mga pari ay nagbayad ng mga huwad na propeta upang magbigay sa kanila ng mga huwad na patnubay na gusto nilang marinig. Bilang tugon, tinawag ng Diyos si Isaias. So itong sitwasyon dahilan sa nakakaranas sa mga Israelita na mga pangit na sitwasyon, tinalikuran nila si Yahweh. At ang ginawa ng mga hari, kumuha ng mga tao, halika kayo, babayaran namin kayo, pero dapat magbigay kayo ng propesiya na pabor sa amin. Parang sa mga typical na mga prosperity churches sa panahon ngayon. Kailangan matuwa ang mga tao. Yung mga people-seeking churches, kailangan ng maririnig na mensahe sa pastor ay ikatutuwa ng mga tao. Pag hindi, palalayasin nila yung pastor. So, ganun ang sitwasyon sa panahon ni Isaiah. Ngayon, para matapos ang mga ganitong sitwasyon at problema, tinawag ni Yahweh si Isaiah para magbigay ng paalala at ng mga pangangaral, propesiya sa mga Israelita. Kaya lang, ang sitwasyon dito, nagalit ang mga Israelita kay Isaiah dahil sa sinabihan sila ni Isaiah ng masasakit na salita para malaman nila ang kanilang mga ginagawang mali. At itong ating binabasa na to, itong mga pinag-aaralan natin dito, ito yung mga ipinahayag ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Isaiah. So kung ating papansinin, actually masasakit na salita ang binabanggit dito, no? Yan. Sa mga talata ring ito, partikular na hinamon ni Isaiah ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanila na patunayan ang kanilang kakayahang hulaan ng hinaharap. Alam na hindi nila magagawa iyon. Gustong ipakita, gusto ni Yahweh na patunayan ng mga Diyos-Diyosan na ito, ng mga propeta na ito, na sila ay totoo. Actually, sa panahon natin, kung gagawin natin ito, maraming magkakagulo siguro sa mga simbahan. Mag-aaway-away ang mga pastor. Pero sa totoo lang po, maraming mga pastor na walang kaalam-alam sa doktrina ng Biblia, walang kaalam-alam sa pag-interpret ng Bible, walang alam sa malalim na nilalaman ng salita ng Diyos. Theologically and doctrinally talagang sablay. Kanina doon sa 13 Martires, may mga nagtatanong sa akin, sabi ng isang nanay, ano po ba yung ibig sabihin ng full gospel? Bakit daw may full gospel? Sabi ko, sa totoo lang, lahat ng Kristiyano dapat full gospel. Kasi wala namang half gospel. Wala namang 1/4 or 3/4 gospel. So may mga maling sistema doon sa salitang full gospel. So hindi ko alam kung meron tayong kasama dito na nagsasabing ang church nila ay full gospel. Sa totoo lang po, pag pinag-aralan mo ang Bible, wala namang kalahating ibanghelyo. Wala namang half gospel. Kung totoo kang Kristiyano at naniniwala ka sa Biblia, that is full gospel. The full gospel is ito, yung Bible. So, yun po. Hindi po yung church ang particular na full gospel. Ayan. Anyway, kung meron po kayong mga katanungan tungkol dun sa salitang full gospel, pwede nyo po ako i-chat sa bagay na ito. Papaliwanag ko sa inyo ng kumpleto.
Okay, sa naunang mga talata, ipinapaalala ng Diyos sa mga Israelita ang kaniyang katapatan at kapangyarihan sa kanilang kasaysayan at binabalaan sila na huwag bumaling sa mga Diyos-Diyosan at huwad ng mga Diyos. Sa mga talatang ito, tinatawag ng Panginoon ng mga Diyos-Diyosan. Subalit sa hindi direktang pananalita, tinatawag din ng Diyos ang mga tao at hinahamon silang iharap ang kanilang mga dahilan sa pagtalikod sa Kanya. Bakit nga ba naman? Ito na yung tunay na Diyos. Bakit humahanap pa kayo ng peking Diyos? Yan, okay. Salamat, Maring Pe, Sister Pe, sa iyong nabanggit. Ano po? Maraming Diyosan at maaring malinlang ang marami. Kaya dapat matuto tayong magsaliksik at dapat sa tulong sa totoong Diyos lang at kalooban. Ayan. So tama po 'yon, no? Kaya nga po pinipilit natin na hangga't maaari ay matalakay, maituro sa mga tao yung totoong nilalaman ng Bible. Medyo talagang boring talaga ang Bible pag nag-aral ka. Sabi nga ng iba, pag the moment na nagsimula ka magbuklat ng Bible, inaantok ka na eh. Kaya minsan sabi namin, hindi ka makatulog, magbasa ka ng Bible para antokin ka. Pero mali naman pong approach, ginagawa natin ginagawa natin pampatulog yung Bible eh. So hindi naman po ganun ang approach, ang tamang noon. Okay. So, dapat po talaga tuloy-tuloy ang pag-aaral ng Biblia. Okay, tila isang pakiusap ng Diyos sa mga tao na nagsasabing, bakit ninyo ako iniwan? Anong dahilan at tinalikuran ninyo ako? Ano ba ang naging pagkukulang o kamalian ko sa inyo? Ito po'y salita ng Diyos. Na gusto niyang ipahayag ito, ang nilalaman ng kaniyang pahayag sa mga Israelita. Bakit ninyo ako iniwan? Anong dahilan at tinalikuran ninyo ako? Ano ba ang naging pagkukulang o kamalian ko sa inyo? Baka meron pong makaka-relate na iba dyan, mag-comment na lang po. Okay, magandang gabi kay Maring Ilita Obregon. Okay, taga Kalawan po ito. Ayan. Okay, at magandang gabi rin kay Sister Ana. Hinahamon ang mga tao na bigyang katwiran ang kanilang mga aksyon at ang kanilang mga desisyon sa pagtalikod sa Kanya. Ang nakakalungkot po sa sitwasyon nating mga mananampalataya, tayo Kristiyano na natuturuan tayo ng salita ng Diyos, ng Bible. Halos araw-araw ay nagdi-devotion, araw-araw ay nananalangin at umaatid ng worship service. Ang iba ay napaka-aktibo pa sa ministry. Pero pag hinalukay natin ang laman ng mga puso ng mga Kristiyano na yan, minsan may mahahalukay ka pa rin talagang Diyos-Diyosan. No po? Minsan nandinidiyos pa rin yung sarili natin. Kasi syempre sa mga churches natin na born again Christian, wala ka nang makikitang ribulto. Wala ka nang makikita mga larawan dito ng mga Diyos-Diyosan. Pero sa totoo lang, pag ina-analyze mo talaga, maraming Diyos-Diyosan sa puso at kaisipan ng mga tao. Kaya ito po, pag-aaral natin na ito, ay hindi lang natin po talaga pinag-aaralan ng Isaiah, kung hindi, ito po, ang tawag ko lagi sa ganitong topic is awakening, no? Ginigising tayo nito para i-test kung ano yung laman ng puso natin. Ayan, sabi ni Pastor Claude, salamat Pastor, nandito na nagawa pang talikuran at naghanap ng iba. O nga naman, bakit nga ba naghahanap pa ng iba? Ayan, okay. Sa totoo lang po, nakakalungkot Kaya mga kapatid, i-recommend ko po ulit sa iyo yung paborito naming verse ni Pastor Claude, Psalms 139, verse 23 to 24. Ang panimula nun, search me, O God. Pasaliksik natin, no? Pasaliksik natin sa Panginoon ng ating mga puso. Ayan. At para malaman natin kung anong dahilan bakit tayo nagkakaganito sa ating buhay. Okay, ang verse 21, ang sabi dito, ganito ang sabi ni Yahweh, ang hari ni Jacob, kaya kayo'y lumapit mga Diyos-Diyosan, ang panig ninyo ay ipaglaban. Hinahamon ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan na iharap ang kanilang kaso. Parang nasa korte, no? Ilabas ang kanilang argumento at ipakita ang kanilang kapangyarihan. Ito ay isang direktang paghaharap sa mga Diyos-Diyosan na humihingi ng patunay ng kanilang mga
kakayahan. Sige nga, ipakita mo, sabi ni Yahweh. Patunayan ninyo na kayo'y Diyos. Kumilos ka nga. Parang ganon. Kaya lang alam natin na hindi makakakilos. Ano? Ayan. Sa isang mas malawak na kahulugan, ang talatang ito ay makikita bilang isang salamin ng konsepto ng banal na hustisya, divine justice, at ang pananagutan ng sangkatauhan sa harap ng Diyos. Alam niyo po, kung ikay tunay na Kristiyano, isa lang ang pananagutan natin sa Diyos eh. Isa lang. Ano po yun? Ang siya ay sambahin. Worship our God. Kaya ano yung sabi doon? Sambahin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong kaluluwa. Yun yung ating pananagutan sa Diyos. That's the ultimate responsibility and accountability to God. Kasi pag nagawa mo yan, lahat susunod na eh. No? Wala ka ng ibang pwedeng ano. Kasi pag iniibig mo ang Diyos ng buong buo, lahat ng mabubuting bagay, gagawin mo na. Kaya lang minsan kasi sa ating buhay, aktual na buhay, ano po, mas inuuna natin yung maliliit na bagay at ipinapahuli natin yung totoong pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Kaya ang sabi ko lagi, kasabihan na ito ng mga pastor, we are majoring on the minor and minoring the major. No, yung mga mahalagang bagay, minamaliit natin at hindi natin siyang ginagawa. Doon tayo nakatutok sa maliliit na bagay, no? At akala natin yun ang mahalaga. No po? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Pagpasok natin ng Sunday sa worship service, o yan mga kapatid, bukas ay worship service, tayo ay sisimba, no? Ang iba, bago makarating sa simbahan, bago makaalis ng bahay, magbibihis ng magagandang damit, yung mga babae magme-makeup, yung mga lalaki magpapagandang lalaki, napakaganda ng bihis. Pero ano kaya ang laman ng puso ng mga taong ito? So, minor things ang ating ginagawa. Samantalang yung malaking bahagi ng pagkatao natin bilang mananampalataya, hindi natin na-check. Okay, paano natin i-check? Prayer, devotion, Word of God. So, doon tayo lagi iikot at babalik. Yan. Okay. Yan. Sa isang mas malawak pa uli na kahulugan, ang talatang ito'y makikita bilang isang salamin ng konsepto ng banal na hustisya ng Diyos. Nasaan ang hustisya, mga kapatid? Bilang Kristiyano ka, doon sa sitwasyon ng Israelita, ang sabi ni Yahweh, nasaan ang hustisya? Ito akong Diyos na lumikha sa inyo. Ito ko ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Ito ko ang Diyos na nagdala sa inyo sa lupang pangako. Mininti na kayo, binigyan ng lupain, binigyan ng kaharian. Lahat ng pangangailangan binigay ko sa inyo. Pero bakit ninyo ako iniwanan? Bakit kayo sumamba dyan sa mga Diyos-Diyosa na yan na wala namang kakayahan? Kaya ba kayo protektahan yan sa mga Egyptians, sa mga kalaban? Hindi. So dito, alam mo, ramdam mo dito yung posibleng pagdaramdam ng Diyos sa mga tao. Wala sa Bible, ano ko po, pero masama ang loob ng Diyos eh. Bakit ganun? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, yung mga mananampalataya, maraming church, puno ng tao tuwing worship service. Umaapaw, 100, 200, 300. Pagka umaawit, talaga namang naghihiyawan, nagpapalakpakan, ang saya. Amen, hallelujah, lahat na lang ng salita sinabi. Pero ang tanong, mga kapatid, napapapurihan mo ba ng totoo ang Diyos? Nasaan ang totoong laman ng ating pagsamba? Well, again, search me, O God. Saliksikin natin ating mga buhay. No po? Kasi baka ang ginagawa natin ay hindi totoo sa ating puso. Baka ang ating ginagawa ay hindi nakakapagbigay ng totoong karangalan sa Panginoon. Sayang ang lahat ng bagay po na ito. Ayan. Okay. Punta tayo sa verse 22. Lumapit kayo at inyong hulaan ang mga mangyayari sa kinabukasan. Ipaliwanag ninyo sa harap ng hukuman upang pagtuunan ng aming pansin ang mga pangyayari sa kahapong nagdaan. So ito naman, again, laman pa rin ito ng pagtest ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. This time naman, gustong i-check ng Diyos, kaya nyo bang hulaan yung mangyayari sa kinabukasan? O kaya nyo bang ipakita ano yung nangyari nung nakaraan? Kasi ang lahat ng ito ay alam ng Diyos.
Ano po? May binabanggit tayo doon na ang Diyos natin na sinasamba, nasa Bible, ay Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos ng hinaharap. Ang talatang ito ay nagsasalita sa mas malawak na tema ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa paghamon sa mga huwad na propeta, tinawag ni Isaiah ang mga tao ng Israel na talikuran ang kanilang pag-asa sa mga Diyos-Diyosan at maling patnubay. Sa halip ay magtiwala sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Kapangyarihan lang ng Diyos na totoong Diyos ang ating pagtiwalaan. Ang temang ito ng pagtitiwala sa Diyos ay paulit-ulit sa aklat ni Isaiah, habang hinahangad ng propeta na akayin ang mga tao pabalik sa isang lugar ng katapatan at pagsunod sa Diyos. Natutunan natin na ang Diyos ay Diyos ng nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Okay, ito yung mga ilang verse na patunay. Sabi diyan sa Efeso chapter 1 verse 4. Iba ang tema, no? Iba ang teksto, ang konteksto ng verse na ito. Pero may binabanggit dito na bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya. So gagamitin ko lang yung panimula. Bago pa likhain ang sanlibutan, ibig sabihin before the creation of the world ay nandun na ang Diyos. Ibig sabihin, siya ang patunay na ang Diyos ay Diyos na noon pa man. Ayan. Okay. Sa Hebreo chapter 13 verse 8, sabi kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. So ito'y binabanggit natin. Parang yung sa kanta, yung, ano ba yun? Siya yung Diyos noon, ngayon, at sa susunod pang henerasyon. Ayan. Okay. Ito nakalimutan ko. At sabi sa Revelations chapter 1 verses 4 and 8, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Sabi sa verse 8 ng Pahayag chapter 1, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. So ayan. So, ibig sabihin, dahil siya nag-i-exist na noon pa at sa kasalukuyan at sa susunod pang panahon, ay kaya niyang hulaan ang mangyayari. Hindi kagaya nito mga Diyos-Diyosan na ito na wala namang kakayahan. Okay? Verse 23, maniniwala kaming kayo nga ay Diyos kapag ang hinaharap ay inyong mahulaan. Kapag magpakita ng anumang gawang mabuti, o kahit masama nang kami masindak o kaya'y manghina. Sabi sa paliwanag, tinutuyan ng Diyos ang kanilang katahimikan. Binubuli daw ng Diyos ang kanilang katahimikan at kawalan ng kakayahang sumagot, na binibigyang diin ang kanilang ganap na kawalan ng kapangyarihan at kaalaman. Okay, baka ma-misquote ako ng nakikinig at sabihin, bully pala si Lord. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Baka, huwag naman ninyo ako i-quote at baka ako sumikat sa Facebook. Sige kayo. Ibig sabihin, ipinapakita lang ng Diyos dito na walang kakayahan ang mga Diyos na iyan. Ano po yung Diyos-Diyosan na iyan? Okay. Sa talatang ito, tinatawag ng Diyos ang mga huwad na Diyos at Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao. Hinahamon silang patunayan ng kanilang kapangyarihan at otoridad sa pamamagitan ng pagkahayag ng hinaharap at paggawa ng mabuti o masama. Itinatampok ng hamon na ito ang kaibahan ng tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat at nakakaalam ng lahat, at ng walang kapangyarihan at limitadong mga idolo na pinili ng mga tao na sambahin. Ang mga tema na nasa talatang ito ay kinabibilangan ng soberanya at kapangyarihan ng Diyos, ang kahangalan ng idolatry at ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala. Ang sinasabi dito ay sinasabi niyong Diyos kayo pero patunayan ninyo. At pag may nagawa ka, maniniwala kami. Parang doon sa isang katuruan ng mundo na to see is to believe. Ano bang mapapatunayan mo? Totoo ka bang Diyos? Sabi niya doon sa mga Diyos. Pag may nagawa ka, edi maniniwala kami, tatanggapin namin na ikaw ay tunay na Diyos. Kaya lang, sa totoo lang, wala namang maipakita. Ayan.
wala naman talagang magagawa. At sa talatang 24, hindi ko na masyadong tinatalakay yung napakahaba pang detalye kasi pare-pareho naman po ng tema ito. Ano? Okay, sabi sa verse 24, kayo at ang inyong gaway walang kabuluhan. Ang sumasamba sa inyo ay kasuklam-suklam. Ayan na, para sa atin na ito. Napatunayan doon sa naunang mga talata, 21, 22, and 23, na wala itong kakayahan, na hindi ito totoong Diyos. Ang tanong, bakit may sumasamba sa Kanya? So, nasabi dito ang panimula, kayo at ang inyong gaway walang kabuluhan. Wala kayong kwenta, wala kayong kabuluhan. Ang sumasamba sa inyo ay higit na kasuklam-suklam o higit na walang kwenta. Parang ito yung kwento nung yung kwento natin dati na bibe, dinala sa sabungan. No? Alam mo na hindi pansabog, dinala mo sa sabungan, tapos pinayagang ilaban. At ang masama pa nito, nanalo pa. Nanalo yung bibe doon sa tandang. Parang gano'n, no? Alam na ng Diyos na ito yung Diyos-Diyosa na walang magagawa. Bakit sinasamba pa ng mga tao? Ikaw kapatid, kayo po nakikinig dito. Diretsuhan po tayo. Nabubuhay ka pa ba sa pamamagitan ng Diyos-Diyosan? Ano ba yung laman ng puso mo? Sino ba talaga ang sinasamba mo? Yung totoong Jesus ba sa Biblia? O baka nagkikreate ka rin sa isip mo ng Diyos-Diyosan na sinasabi mong siya'y si Jesus? Nakakatakot po yung ganoon. Ano? So, ayan. So, atin pong saliksikin ang ating pananampalataya. Minsan, baka kaya tayo nakakaramdam minsan ng kawalan ng gana dahil baka wala talaga si Jesus sa ating puso. Halimbawa yung typical na mag-asawa. May pagkakataon po, hindi siguro makarelate itong tatlong kabataang nandito sa harap ko. Minsan yung isang asawang babae o lalaki, parang nawawalan siya ng interest dun sa kanyang asawa. Hindi na siya nai-excite na makita o makasama. Bakit? Kasi baka hindi niya totoong mahal. Baka hindi niya totoong gusto. Ayan. Lately, may mga nakakausap akong ganyan. Kaya, dapat yung asawa, pag nakaramdam ng gano'n, ay saliksikin niya ang puso niya. Teka muna, totoong gusto mo ba yung asawa ko? Yan. Siyempre, ibang sitwasyon. Okay, bakit ko nadala sa ganong sitwasyon? Bakit minsan nawawalan tayo ng gana na gumawa ng mga bagay na para sa Diyos? O baka wala si Kristo sa ating puso. Ayan po. Sa totoo lang po, kung totoong nasa iyo si Kristo, kahit anong mangyaring kabigatan, kahit na anong mangyaring problema sa buhay mo, dapat hindi ka mawawalan ng gana. Although, practically, ito po, hindi ko po sasaraduhan ang usapin na to. Pwedeng mangyari sa isang tao na talagang manghina siya. Pwedeng mangyari sa isang tao na mawalan siya ng gana. Pero hindi natin dapat na palawakin o entertain sa ating buhay yung kawalan ng gana. Kasi sabi ko nga dito, kinakausap ko yung mga tao kanina, akala nyo po ba ang buhay ng pastor ay laging straight? Akala nyo po ba laging perfecto ang buhay ng pastor? Hindi po totoo yan. May pagkakataon ng pastor tinatamad din. Nawawalan din ng gana. Nabanggit ko nga at alam ni Pastor Claude, nakwento ko sa kanila kahapon, marami tayong kasama na mga misyonero at church planter kahapon, umulan lang ng konti, tinamad ng umattend sa fellowship So, nakakalungkot po yun. So, again, check our heart. Sino ba ang laman ng puso natin? Baka kasi may ibang laman ng puso natin na yun yung nag-uumapaw. At baka si Jesus ay nasa ilalim lang nito. Naalala ko yung ilustrasyon, alam mo yung ating yung sa discipleship natin, yung bilog, tapos may upuan, tapos meron doong self at saka J. May cross pala, cross, sorry. May pagkakataon na ang nasa sentro ng puso natin, letter S, ibig sabihin sarili natin. Tapos yung cross nasa ilalim ng nasa labas ng puso natin. So i-check natin, palagay ko familiar kayo sa kwento na ganoon Yung mga taga-touching lives, meron sa inyong manual ng lumalagong bagong buhay kay Kristo, meron yan. I think lesson 1 lang yata yun o lesson 2. So siguraduhin natin, sino ba yung nasa sentro ng puso natin? Si Jesus pa? Baka may ibang nasa laman, no? Ayan. Tama yan, Pastor Claude. Salamat. Nalulumbay ang banal na spirito pag hindi natin siya napaparangalan, pag hindi siya ang number 1 sa atin, pag hindi siya yung nangunguna. Okay. So, tama po. Salamat. So, ganoon din po ang sinasabi dito
Ang talata to nagsasalita din sa mas malawak na hilig ng tao na magtiwala sa makamundong bagay. Okay mga kapatid, saan tayo nagtitiwala ngayon? Kanina sabi nung isang kasama ko sa 13, kumusta po ang church nyo, pastor? Ang church namin ganito, bumabagsak, unti ang membro, may mga challenges. Alam mo, sabi niya sa akin, bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga ibang organization para makapag-provide ng pondo at mga pangangailangan? Sabi ko po, nananalangin ako sa Panginoon, pero yung lalapit ako sa ibang tao parang sa kanya na ako nagtitiwala, ayokong gawin yung bagay na yon. Kasi pwede kong lumapit sa mga politiko, marami akong kaibigan tumatakbo at mga opisyal ng gobyerno, kaya lang ayokong gawin Kasi ayokong makompromiso yung biyaya at yung kapangyarihan ng Diyos, yung kalooban niya sa simbahan natin. Well, nakakalungkot po, hindi ko naman alam, hindi ko babanggitin ang mga eksaktong pangalan. Maraming mga simbahan sa kapanahunan ngayon na nabubuhay dahilan sa politiko. So, meron po akong mga kilalang ganon. Ang lalaki ng building, ang ganda ng kanilang well-funded, malaki ang allowance ng pastor, napoprovide ang lahat ng pangangailangan dahil sa pera binibigay ng politiko. May kanya-kanya silang katwiran, pero dito, parang ayokong gawin yung ganon. Ayokong umabot sa ganoong sitwasyon. Kaya pa naman naming magtiis. Kaya pa natin. Kasi ang Diyos naman hindi nakakalimot sa atin. Okay. So muli, ang mga talata na ito na ating tinalakay, itong verses 21 to 24, ay nagpapakita na ang Diyos na sinasamba ng ibang tao ay hindi tunay na Diyos. Kaya nga Diyos-Diyosan. No? Sa panahon ng lumang tipan hanggang sa panahon natin sa kasalukuyang panahon, napakaraming sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakagalaw, wala namang kapangyarihan at wala namang magagawa sa ating buhay. So mga kapatid, ang mga talatang ito na ating tinalakay ay isang panawagan ng Diyos, panawagan ng Biblia. Saliksikin natin ang ating mga buhay. Huwag na natin gayahin ang naging attitude at karakter ng mga Israelita sa kanilang kapanahunan. Kaya sila ay binihag ng Diyos, ipinabihag sa Babylonia dahil sa katigasan ng ulo niya. Sa panahon natin ngayon, ano kayang gagawin ng Diyos sa atin? Baka tayo ibala ng Israel sa kanyon at para papatalsikin doon sa Iran, delikado po naman. Nga lang kaunting bagyo, kaunting ulan, natatakot na tayo. Pagka nagalit ang Diyos sa atin, dahil sa ating pagsamba sa Diyos-Diyosan, baka kung anong mangyari sa atin. So mga kapatid, laging si Jesus ang sentro ng ating puso. Laging ang Diyos ang sentro ng ating pagsamba. Okay, tatandaan po natin yan. Bukas ay Sunday worship service. Tanungin mo sa sarili mo, sino ba yung i-worship ko bukas? Pagpasok mo sa mga simbahan ninyo, sino ba yung wino-worship ko? Baka sarili ko pa ang wino-worship ko. Ayan. Okay, alam niyo po, hindi lang naman kayo ang magtatanong. Ako po bilang pastor, tatanungin ko ng sarili ko. Pagtayo ko sa pulpito at nag-preach ako, teka muna, para saan ba ang preaching ko? Baka para sa sarili ko to, baka hindi para sa Panginoon. Sino ba gino-glorify ko? Ang sarili ko ba? O ang Diyos? Baka kaya ako nagpipreach, baka kaya ako nagtuturo nito para masabi nyo lang na marunong ako at magaling, Diyos-Diyosan po yun. So yun po mga kapatid, maging bukas po ang isip at puso natin sa mga bagay na to. Sa lahat ng ating ginagawa sa buhay natin, wala pong isang pinakamabuting bagay kung hindi ang maging totoo tayo at maging tapat sa kung ano ang meron tayo, kung ano yung totoong laman. Kanina, nag-usap-usap kami dito. At alam nyo po, ang isang bagay na makakapagbigay ng kagaanan sa loob sa buhay ng mga pastor, sa amin na nangunguna, malaman namin yung eksaktong nilalaman ng puso ng mga tao. Kasi para maipanalangin, kasi ang trabaho ng pastor, ipanalangin ng bawat membro sa church. Baka hindi nagsasabi ng totoo yung mga membro, paano mo ipapanalangin? At ganun din, ang gusto ng Diyos, ipagkaloob ang pangangailangan natin, ang pagpapala, ang kaluwalhatian, ang kagandahan, ay paano ipagkakaloob ng Diyos kung hindi siya ang laman ng ating mga puso. Yun lang po mga kapatid, atin pong pag-isipang maigi ang mga bagay na ito. Kung meron po kayong mga dagdag na katanungan, reaksyon, violente man yan, or peaceful reaction, ay tatanggapin ko po. Mag-share lang po kayo. Halos lahat ng nandito ay friend ko naman kayo sa Facebook.
So, pwede po at tatanggapin po natin at tayo po ay magpapaliwanagan at patuloy na magpapalago sa Panginoon. Maraming salamat mga kapatid sa inyo po pagsama sa gabi nito, sa pag-aaral, sa pagtalakay sa mga bagay po na ito. Bukas itutuloy natin sa panghuling bahagi ng Isaiah chapter 41 ang ating talakayan. Okay, maraming salamat po. Samahan po ninyo ako sa pagwawakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa gabi nito, sa aming naging pag-aaral, sa pagbibigay mo sa amin ng lakas ng loob, ng karunungan upang matalakay ang mga bagay na ito. Ama, ikaw na po ang bahala sa mga mensahe ng salitang ito sa kanilang na dumating sa puso't isipan ng mga taong nakapakinig. Ikaw na po ang magproseso nito, Panginoon, upang maunawaan ng bawat isa at kumilos ang bawat isa upang iayos ang buhay pananampalataya. Ikaw nga, Panginoon, ang patuloy na maging sentro ng mga puso, ng isipan at ang buong pagkatao ng bawat isa sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, amin pong ipinapaubaya sa iyo at itinatagubilin ang lahat ng ito. Mapapurihan ka namin at parangalan sa lahat ng aspeto at sitwasyon ng aming buhay. Salamat po, Ama. Ito po ay nilalapit namin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Salamat po lang mga kapatid. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Kita-kita po tayo bukas sa ating sama-samang pagsamba. God bless everyone. Bye-bye.